Hello mga kadonatics! Habang namamayagpag si Tanya Digong sa Cebu noong weekend, eto naman si Inday Sara sa Misamis Occidental para ding rockstar yung dating. Tingnan mo naman kung gaano itinuturing ng mga tao si Inday Sara Duterte. Ngayon sabihin nyo kung mahina na ang mga Dutertes. Hindi itong magagawa ni BBM na may magpapipicture sa kanya yung tao na ang kusang lumalapit sa kanya. Hindi yan magagawa ni BBM. Nakita yung mga previous videos natin. Siya na mismo ang kumakaway kasi wala nang pumapansin. Ngayon mga kadonatics, makikita talaga natin kung sino ang nasa tamang daan. I remember my professor in college said, "The voice of the majority is the voice of God." Let's maintain this majority mga kadonatics. Let's watch the videos. Wow. Grabe. Sobra paghanga ng mga tao sa kanya. Wow. Wait. Ganito kalakas ang mga Duterte. Habang sinisiraan nyo, lalong lumalakas. Let's go. Kaya panis talaga yan sila pag pupunta sila sa Mindanao at Visayas, yung mga sa kabila. Pag mag-campaign sila, iba talagang sigaw ng tao eh. Wow. Bata't matanda ha. Grabe yung paghanga sa kanya. Ganyan sila. Klase. Tanaw dyan. Kaya na kamu baka? Kaya na, bantay bitaw ha? Check na ko, pero sa may nakasulat din eh. Rockstar talaga. Grabe. Dili magsigig absent ha? Mapareho kat ako ah. Sigig absent.
dapat kinahanglan mag-absent ka kausap, tulog ka sa 5. Ana dapat pwede 5 ang absent, isa lang ang sulod. Kumusta sa inyo ha si former President Digong Rudy Duterte? Nangumusta siya sa inyo ha? Nagatuyok siya karon, nangampanya siya sa iyahang mga senators. Yes, ma'am. Hindi laban. Maudi ay kanang gwapo kaayo inyong dalan wala. Yes. Wala kay untol-untol. Yes. Kay ko natulog sa sakyanan. Sabi ng mga tao sa panahon ni Tatay Digong yung mga daan doon na na-construct. Sabi naman ni Inday Sara, kaya pala ang ganda at ang sarap ng tulog ko kanina. Sabi niya. Sabi kayo kung tulog walay untol yun. Mao nga to ang gusto nung mapadayon kung unsa man tong mga big ticket o mga dagko nga proyekto para sa ato ang nasod, para sa kalambuan, sa kalinaw ug kinahanglan ang inyong suporta sa trabaho sa gobyerno, sa trabaho namo. Mo nang dako kaayo among pasalamat. Dako po nga mo ang utang nga kabubuton kaninyong tanan sa higayon, oportunidad na ginahatag ninyo sa amo ang makatrabaho sa ato ang gobyerno, especially sa national na posisyon kayo anang Vice President o President. Salamat kayo. Yes, ma'am. At posible ito yung huling araw sa Misamis Occidental at panoorin natin. Ingana sa Davao kanang madaot ang tiyan, kanang ingana, kanang paignon ka niya, malain mong lawas, ana, or kanang wala niyo. Diri sa Misamis Occidental. So tingin ko ninyo, kinsa nagpadala sa iyahan. Nga niya gibuhat sa kuao, ana siya. Ana, diri, ana. Sumbag ka. Sumbag ka. Sa ibang sundian ka akong kaagi. Ana siya diri, ana siya. Pagkaman diri next. Diri, ana. Tapos, ang iya ba yung kanaganing ana gani? Di ka lang init kuryente sa sulod. No joke. Kanang, ingana lang siya, pero sa sulod, kanang kuan. Oo, mura siya kanang init nga sa ragana grounded. Oo. Kanang, pero diris, inay lang. Pero sa sulod, mura siya kanang anak niya. Pagkaman diris, diri. Tulog na siya. Oo, ikibalo naman ko naman, kay kapila na ko ginawarningan, anak. Kaniato pa ka ng... She's trying to say here na sa Mindanao kasi may false belief na certain place sa Mindanao na kung gusto ka nilang lasunin, itatapi ka nila dito. Kahit saang parte ng katawan mo, basta matapi ka nila. Or minsan nga, yan yung false belief. Kaya nga false belief para sa akin kasi hindi ako naniniwala. May mga nagsasabi na totoong-totoo daw at naranasan nila. But for me, hindi ko naman naranasan at sa mga friends ko. Ito yung sinasabi ni Inday Sara dito. Sabi niya may tumapik daw sa kanya. Let's continue. Tanon pa ko nga politiko ba, nakauban ako nga mga konsihal, magsulti magina sila, pagbantay o pik-pik, pagbantay o kanang painon ka, daw ni magiyan, o niya, magsultan pirmi, o kanang nagagilak, o dayamon, kaya para pangontra, anak. So muna yung kuan. Magpabiya na lang, kasi saong naman. Giingat dito, di kanita makagawa na rin buhi. Ako ang ganina. Kani ako ang kauban. Ako pa uli. Ang saadi ako sa kong anak, mamuuli ko. Tani pag itaw tubutante. Pagkata siya bubuto. Ako rin tawagan ko ni Japan. Oh, so dire, pipik, anak. Tapos, igugod ako siya. Nawarning nga na ba yung puana? So, igugod ako siya. Sa kadaghan sa mga tao, gi-anak din ako siya. Gi-anak ako siya. Kaya may nakapaspas kayo siya. Nakabalik. Unya, sa kadaghan pa, sa kaghupot sa mga tao, nawala na siya. So, pag-anak niya, diba,
pagkabalik, wala na ko ka. Pagkabalik po, marang vaccine sa pikpik ba? Kabalos. Kakuan na. Tapos pag human Yan yung paniniwala. Pag tapikin ka dito, pangalawang beses, dapat tapikin mo din siya para babalik na yung yung lason. When we were growing up, ganyan yung mga naririnig namin. At ang makarelate nito yung mga kabisayaan lang sa Visayas and Mindanao. Pag may tatapik sa'yo, tapikin mo din para babalik yung lason sa kanya. Ang sinasabi ni Inday Sara dito, may tumapik sa kanya, tapos sinabol niya yung tao, tapos tinapik din niya. Ngayon, tinapik siya ulit, tapos nawala yung tao kasi ang daming tao daw eh. ako. Pagkaman na to, nasakit na ko. So, murag October ba to? October 2023. Nga pagka-December. Sakit na ko. O niya, na-hospital na ko. December. O niya, pagka nauli-ulian ko, na okay ko. Di pa ulit ko sa akong mama o Davao. Anak kong mama nga, uli na dito sa Davao. O niya, pagkahuman, itambalan, ana, DPT, physical therapy, o niya, binisaya, dungan nagduha. Ana, niya, pagkahuman, na okay ko, nakabalik ko January, pagkahuman, April, kabalik na po sa hospital. Tapos pagka May, naoperahan ako. Gigorgor na ka. Iyang lagi Wa ko kabalos lagot. Kinapon. Lawa ang taga-misamis sa sinunod. alay na mo. Kaya kung taga-tudela to, ha? Padala ko ba? Sa inyo na, hindi nga na dito. Basta bago di padala ba? Gikan sa Ilocos. Una, mabiyaan sa airplane niya. Masiging. Sabi. Manangin na ko sa inyo, ha? Daghang salamat sa inyong oras. Alihog, huwag nakailan mo kinsay lapit. I believe it's just a story to entertain people. Of course, hindi yun dahil sa pagtapik sa kanya, naoperahan siya dito. No, it's just to entertain the people. Kaya, especially kung maging professional ka na, you will realize that those are just fallacies. Mga katang-isip lamang. Of course, growing up, naririnig namin yun. Pero we don't believe it. The main point here is, iba talaga ang suporta ng mga tao sa totoong may prinsipyo, sa totoong nagserbisyo. Ganon yung mga Duterte. Tatay Digong at si Inday Sara, iba talaga ang karisma nila sa mga tao. Kaya mga kadunatis, we will fight for the Dutertes until may lagay natin si Inday Sara sa Malacanang come 2028 presidential election. Woo! Bye-bye.